Ang init. Nasaan ako? Hindi ko to bahay. Paano ako napunta sa ganitong lugar? Na-transmigrate ba ako? Na-detect ang bagong adventure. Dahil sa anomaly sa space-time energy. Nagkaroon ng error sa transmigration coordinates ng adventure. Bumagsak sa 50 DA floor ng S-class donjon. Kaya maaari kang pumili ng isa sa 3 mythic skill. System. Hindi ito panaginip. Talagang na-transmigrate ako. Mangyaring pumili sa loob ng 10 segundo. Kalma lang, kalma. Pumili muna ng skill. Skill 1, nagbibigay ng gold coins. Ano namang gagawin ko sa gold coins sa ganitong kamalasang simula? Mukhang malakas ang skill 2. Paano kung hindi ko makontrol ang kakayahan ng kalaban? At mabackfire sa akin. Pwedeng ilagay ng skill 3 ang numerong 2 sa kahit saang posisyon ng attribute values. Hala, cheat 2 ah. Ito na lang ang pipiliin ko. Congratulations, nakuha mo ang isang mythic skill. Nailagay na ang newbie gift pack sa system inventory. Good luck. Binati pa talaga ako ng good luck ng system na to. Ang iba, napupunta sa newbie village para mangbuli ng mahihina. Samantalang ako, diretso agad sa harap ng final boss. Buti na lang binigyan ako ng mythic skill bilang compensation sa simula. Matingnan niya ang inventory kung ano pa ang binigay ng system. Isang newbie weapon gift box. 5 recovery potion. Pagkain at tubig para sa 3 araw. Talagang mga pang-newbie lang na gamit ang binigay ng system. Short sword na lang ang pipiliin ko. Mukhang mas magaan ang short sword. Kahit ano naman, pwede ko namang baguhin ang attributes ko mamaya. Ngayon naman, tingnan natin ang attributes ko. Ang pinakamalaking numero sa attribute panel ay ang GE na 50. Dito ko gagamitin ang mythic skill ko sa unang araw. Divine Derivation. Ilagay ang 2 sa kanang itaas ng 50. 50 squared ay 2,500. Gumagana rin pala ang math rules ng dati kong mundo sa ibang mundong ito. Tama nga ang pinili ko. Tingnan natin kung may iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon dito. Harang na ang daan pabalik. Ang daang ito ay papunta na siguro sa boss. System, ano nang meron sa armor na to? Walang sagot. Lalabas lang ba ang notification kapag may mahalagang mangyayari? Kailangan ko nang umasa sa sarili ko para sa iba pa. Tingnan natin kung may iniwan ang naunang adventurer dito. Skill scroll ba to? Ayos, isang appraisal skill. Salamat sa magandang regalong iniwan mo. Dahil may appraisal skill na ako. At may 2,500 is pa. Pwede ko nang harapin ang mga monster sa labas. Iba talaga kapag huling floor. Grabe ang pressure. Buti na lang talaga nag-stack ako ng E kanina. Kundi sa 2 hampas lang na iyon. Sugi na agad ako sa ibang mundong ito. Hindi pumasok ang higanting ahas. Ligtas pa ang kwartong ito sa ngayon. Habang hindi pa ito nakakalayo. Ma-appraise nga ang attributes ng higanting ahas na to. Mataas ang physical attack niya. Katamtaman lang ang magic damage. Hindi rin ganoon kataas ang defense niya. Kailangang tipirin ang pagkain at tubig. Baka makatagal pa ako ng ilang araw. Tapos na ang cooldown ng skill. Yu pa rin ang AA stack ko ngayon. Ang 2,500 squared ay magiging 6.25 million. Divine Derivation. Ilagay ang 2 sa kanang itaas ng 2,500. Ano nang nangyayari? Bakit may limit ang attributes? Hayaan na nga, sapat na muna ang 9,900 at 99 sa ngayon. Susunod, attack power naman ang AA stack ko. Talunin muna natin ang higanting ahas na iyan. 2 araw na lang at matatalo ko na rin ang giant serpent na to. Sabi ko na nga ba, 9,900 at 99 talaga ang limit sa ngayon. Oras na para harapin ulit ang giant serpent na yon. Kahit na basura ang base stats ng bulok na short sword na to. Pero sa attack buff na to, sa isang saksak lang, hindi yan mahaharangan ng balat ahas mo. Nandyan na. Inasahan ko nang gagamitin mo ang skill na yan. Sa dami ng DI ko, sa tingin mo ba ma-one-shot mo ako? Ganito lang ba ang damage mo? Ito ang sandaling hinihintay ko. Napatay ko na pero walang dinrop na equipment. Bangkay na lang ang natira. Hihiwa muna ako ng isang piraso para suriin pagbalik ko. May lason niya ang karne na to. Sa ngayon, hindi ko pa ito makakain dahil 5 pa lang ang poison resistance ko. Medyo nakakadiri nga. Pero kapag na-max out ko na ang poison resistance. Kapag inihaw to, purong protein na. Naka-level 11 pa ako. Pwede ko nang i-unlock ang lahat ng basic skills. Pwedeng mag-ihaw ng karne sa bonfire na to. At makakagawa naman ng inuming tubig gamit ang water ball skill. Ligtas na ako sa pagkain at tubig.
Susunod, max out ko naman ang lahat ng stats ko. Ang limit ng level at resistance ay parehong 79. Iba ito sa limit ng base stats. Sa wakas, na-max out ko na rin ang buong status panel ko nitong mga nakaraang araw. Pwede ko nang patayin ang Gatekeeper Knight. Tingnan natin kung gaano kalakas ang boss. May class change din pala rito. Mga skill ng bawat class. Base sa nakasulat sa description. Mukhang katulad lang din ito ng mga laro sa totoong mundo. Natrap agad ako sa dungsyon pagkatapos kong maisekay. Kaya wala akong kaalam-alam sa kabilang mundong ito. At dahil pa sa cheat-like na mythical skill ko, hindi ko pwedeng ipakita basta-basta ang tunay kong lakas. Kaya pipiliin ko ang assassin class para sa bilis at stealth. Nakuha ko rin. Ang aura na to, hindi nga nagbibiro ang final boss. Hanggang dyan na lang ang yabang mo. Hamak na insekto. Ang lakas ng loob mong pumasok sa aking teritoryo. Naghahanap ka ng kamatayan. Lumuhod ka sa harap ko. Tingnan natin kung sino ang luluhod sa ating dalawa. May ibubuga ka pala. Tingnan natin kung mas mabilis ba ang block mo. O ang attack speed ko. Void Clone. Phantom Steps, activate. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya. Sige pa. Monarch's Power. Makulit na insekto. Mabaon ka sa lava. Lava Burn Zone. Activate. Hellfire Demon Slash. Buti na lang at mabilis akong nakailag. Oras na para tapusin to. Water Ball, Fireball. Nagmamayabang ka pa sa harap ko, insekto. Hellfire Demon Slash. Lightning Strike. Bagsak. Hanggang doon lang ba ang kaya mo? Oras na para mag-drop ka ng equipment. Buwisit na insekto. Ano? Salubungin mo ang Purgatory Baptism. Grabe. Saglit pa lang pero 2 beses na akong na-knockback. Sabi ko na nga ba, may phase 2. Medyo mahirap harapin ang phase 2 na to. Hindi makalaban. Ino-ignore ang attack power. Bumabawas ng 10% ng max day kada segundo ang Purgatory Burn. True damage ang passive skill na to. Hindi ako tatagal ng 10 seconds sa malapitan. Void Clone. Gagamitin ko muna ang clone ko para stall ang boss. Tapos gagamit ako ng spells para mapababa ang GI nito sa 10%. Para ma-trigger ang Monarch's Pressure.
Mati-trigger ang passive na to kapag bumaba sa 10% ang GI ng boss. Ang susunod na 10 kahit anong atake ay makakatanggap lang ng 1 damage. Kailangang makagawa agad ng combo. I'll break ang defense para sa one-hit kill. Mga hamak na insekto, harapin ninyo ako. Damhin ninyo ang takot sa purgatorio. Oras na. Matunaw kayo sa purgatoryong ito, mga insekto. Shadow Stealth. Huwag ninyong isiping makakatakas kayo sa purgatorio. Shadow Annihilation Array. Paano nangyari to? Paano nabasag ang aura ko? Isang bulok na shield lang, basag ka na. Mawala ka. Impossible. Paano ako matatalo ng isang hamak na insekto lang? Hindi maaari. Paano ako matatalo ng isang hamak na insekto lang? Sa wakas, napatay din. Congratulations, adventure, na-clear mo ang S-Class dungeon. Maaari ka nang bumalik sa pinanggalingan mo para lumabas ng dungeon. O gumamit ng return scroll para bumalik sa bayan. Return scroll. Kung mayroon ako niyan, bakit pa ako magtatagal dito ng ganito? Hoy! Paano lumabas ng dungeon, system? May paraan ba para ma-break ang stat limit cap na to? Nawala na naman ng walang imik. Titingnan ko na nga lang ang treasure chest. Mukhang itong kwintas lang ang may silbi. Itatabi ko muna lahat sa inventory. Paglabas ko, maghahanap ako ng bayan para tingnan kung maibibenta ko to para sa gold coins. Oras na para umalis. Sa wakas, nakakita na naman ako ng teleportation portal. Ito na siguro ang dulo ng ika-41 na palapag. Iba-iba pala ang kapaligiran ng dungsyon na to kada 10 palapag. Iba-iba pala ang kapaligiran ng dungsyon na to kada 10 palapag. Medyo malamig na rito. Kailangang talunin agad ang boss para makapagpatuloy na sa paglalakbay. Sinabi ko bang gumalaw ka? Sugod ka lang ng sugod. Oras na para mag-warm up. Masaya to. Ito na ang huling teleportation portal sa ika-31 na palapag. Tingnan natin kung ano ang mayroon sa ika-30 na palapag. Sugod. Huwag kayong magmadali, lahat kayo makakatikim. Ang palapag na to. Bakit parang mas nakakatakot pa to kaysa sa ruins ng boss? Liksat, may mga elite monster din pala. Paano nagkaroon ng tao rito? Sapat na ang hukbo ng mga monster sa ibaba para patayin ang sinumang manghihimasok. Paano ka nakarating dito mula sa pinakailalim ng dungsyon? Ano namang pakialam mo kung saan ako galing? Dami mong daldal. Shadow Pierce. Nagda-drop din ba ng treasure chest ang mga elite monster?
Hangal na tao. Kasing yabang mo rin ang mga adventurer 10 taon na ang nakalipas. Kahit pa nakarating ka rito. Siguradong mamamatay ka rin ngayon. Anong tinatawanan mo? Hangal. Bakit hindi mo muna tingnan ang likod mo? Bluff lang yan. Paano nangyari to? Paano ka nagkaroon ng clone? Bakit, ikaw lang ba ang pwedeng gumawa niyan? Bata ka pa pagdating sa maduming laro. Hindi maaari. Ang mga adventurer ba noong 10 taon na ang nakalipas? Ituring niyo na lang na ipinagiganti ko kayo. Sa wakas, nahanap ko rin. Natrap ako rito ng 2 o 3 buwan. Sa wakas makakalabas na rin. Medyo iba ito sa inasahan ko. Ang creepy naman. Hindi pwede ang ganito. Naglalakad-lakad ako na may max stats. Hindi ba parang sayang naman? Ang taas ko palang tumalon. Para na akong lumilipad nito ah. Gaano ba kalaki ang nakakatakot na lugar na to? Anong nangyayari? Na-trigger ang isang hidden event. Mag-imbestiga ba ako? Siyempre, kailangang makita yan. Tutal, ito ang unang quest ko simula nung mapunta ako sa ibang mundo. Parang may tao rito kanina. Teleportation circle ba yung pilar ng liwanag kanina? Level 53. Kahit saang anggulo tingnan, hindi siya mukhang mabuting tao. Mukhang hindi biro ang pinagmulan ng saintes na to. Pagliligtas ba ng tao ang system quest? Sige na, nagpatay-patayan na naman ang system. Ituturing ko na lang na rescue mission to. Saklolo, tulong. May makakatulong ba sa akin? Sa wakas, nakakita rin ng tao. Archmage. Bilisan mo, tulungan mo ako. May mga monster na humahabol sa akin. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Hindi ko po alam. Pagkagising ko, nasa loob na ako ng gubat. 2 araw na akong nawawala. May iba pa pala rito. Nawawala rin ba siya? Archmage, dahil niligtas mo siya. Pwede bang isama mo na rin ako? Ah, ganoon pala. Dahil nakita mo na rin siya. Siyempre, pwede. Halika rito. Isasama kita sa pag-alis. Talaga po. Maraming salamat po talaga. Mabuting tao nga talaga ang Archmage. Poison skill, paralysis curse. Anong nangyari? Sabi ko na nga ba, ang mga nakakarating dito ay walang kahit isang normal na tao. Mukhang hindi ko na kayang magpanggap. Kailan mo pa nahalata? Simula nung tingnan mo yung babaeng iyon. Halatang halata sa mukha mo na isa kang kidnapper. Interesante. Iniisip ko pa naman kung talagang mabuti kang tao. Pero nilason mo agad ako pagkakita pa lang natin. Masyado kang mabilis mabuko. Yung paralysis curse kanina, hindi lang normal na tao. Kahit rank adventurer pa ang tamaan. Mawawalan din ng kakayahang kumilos. Pero bakit wala kang reaksyon? Baka hindi mo lang ako tinamaan. Kung ganoon, maglaho ka na. Sa wakas, nagsimula na rin. Abyss Annihilation. Naiwasan niya ang lahat. Huwag kang tatakas. Tingnan natin kung makakaiwas ka pa. Abyss Phantom. Marunong din pala siyang magsumo ng pet. Marunong din pala siyang magsumo ng pet. Hindi ko na naman ba siya tinamaan? Lagot. Papalapit na ako. Archmage. Medyo masakit tong suntok na to. Hindi masama. Hindi ka agad nadehado sa isang suntok ko. Sino ka ba talaga? Bakit mayroon kang ganitong klaseng lakas?
Paano ko ba sasabihin? Kung kailangan talagang ipaliwanag. May cheat ako. Cheat? Ano yun? Ang ibig sabihin, bubugbugin kita ng walang kahirap-hirap. Mabuti. Kahit na may kapalit pa ito ngayong araw. Papatayin pa rin kita rito. Bilisan mo, masyadong matagal ang casting time mo. Ah! Ngayon, mailaban ka na. Dudurogin kita ng pino. Bumilis na talaga ang galaw niya. Pero medyo kulang pa ang damage. Ang ingay naman. Maganda ang lakas nito. Pero medyo malaki ang gulo, baka makaabala sa tulog ng iba. Manahimik ka nga. Tingnan natin kung gaano ka pa katagal magyayabang. Nahuli rin kita. Ano pa ang mga tira mo? Ilabas mo na lahat. Bata, sumama ka sa akin sa impyerno. Ano pa ang mga tira mo? Ilabas mo na lahat. Sumama ka sa akin sa impyerno. Paano mo nagawa yan? Dahil masyado kang mahina. Mabuti na lang at nailayo ko sila sa kabilang panig. Napakaganda niya talaga. Napakalaki ng gulo kanina. Hindi ko alam kung may mga kasama pa siya. Maghanap muna tayo ng mas ligtas na lugar. Dito muna tayo magpalipas ng gabi. Litset, lumabas na ang oras para matanggal ang abnormal status. Malamang na may kinalaman ito sa pagtalo sa mage na yon. May 8 oras pa. Kaya malamang na magigising na siya bukas. Bukas, kapag gising na siya, tatanungin ko siya para mas malaman ko ang tungkol sa mundong ito. Kasamahan kaya ito ng mage? Grabe, lahat sila ay nasa level 50 pataas. Holy Light Bishop, Class, Gale. Ganitong party setup para lang sa isang dungsyon. Bata, bakit ka nandito? Naliligaw po ako. Hindi ito lugar para sa mga ordinaryong tao. Sino pa ang nasa loob ng kuweba? Ako lang po mag-isa. Wala nang iba. Huling pagkakataon mo na ito. Sino ang nasa loob? Sabi ko nang walang tao. Nakiusap ako ng maayos, kaya huwag mo akong sisihin kung maging marahas ako. Subukan mo lang. Tigil, siya ang nagligtas sa akin. Mahal na prinsesa. Isang prinsesa pala talaga siya. Mahal na prinsesa, may sugat po ba kayo? Maayos naman ako, medyo nanghihina lang po. Salamat sa Diyos. Sa wakas, nahanap ka rin namin ng ligtas. Mahal na prinsesa, ano po ba talaga ang nangyari? Matapos akong bihagi ni Mogris, nilagyan niya ako ng spell. At pagkatapos noon ay nakatulog na ako. Sa kalagitnaan ng aking antok, nalaman kong dinala niya ako sa kuwebang ito. Magdamag siyang nagbantay sa pasukan ng kuweba. Hanggang sa dumating kayo. Teka lang, ang ibig ninyong sabihin ay si Mogris. Ang Ibis Warlock na yon. Ibig bang sabihin ito ay mag-isa mong tinalo si Mogris? Haha, baka hindi lang maganda ang kondisyon niya. Masyado siyang maraming nagamit na mana noong tumatakas siya. May sariling lihim ang bawat adventure. Dahil ayaw mo itong pag-usapan. Hindi na kami magtatanong pa. Pasensya na sa inasal ko kanina. Salamat sa pagliligtas mo sa prinsesa. Walang anuman po, kung ako rin naman ang nasa posisyon ninyo ay magdududa rin ako. Dahil nagmamadali kami, ilang gold coins lang ang nadala ko. Sana ay tanggapin mo ito. Naku, nakakahiya naman po. Kumpara sa kaligtasan ng prinsesa.
Walang halaga ang mga gold coins na ito. Kung hindi lang kami nagmamadali, ihahatid ka sana namin sa pinakamalapit na bayan. Wag na po, kaya ko naman pong pumunta roon mag-isa. Siya nga pala, maaari po bang magtanong? Sige lang. Kung ang lakas ng isang tao ay umabot na sa limitasyon, at gusto pa niyang magpalakas, may paraan ba para malagpasan ang limitasyong ito? Limit break. Mukhang minaliit ko yata ang kakayahan mo. Medyo naging curious lang po ako. Tungkol sa limit break, medyo komplikadong ipaliwanag ito. At hindi rin ganoon karami ang alam ko. Kung gusto mo talagang malaman, subukan mong magtanong-tanong sa bayan. Siguradong may makakaalam doon. Gareth, kailangan na nating umalis. Sandali, may isa pa akong tanong. Saan ba ang daan papunta sa bayan? Maglakad ka lang diretso sa direksyong timog silangan. Sa kakayahan mo, mabilis mong mararating ang Starry Town. At isa pa, ang mga monster sa kagubatan. Tila nagkakaroon ng kakaibang pagbabago dahil sa kung anong dahilan. Mas mabuting umalis ka na agad dito. Hindi kaya may kinalaman ito sa pag-clear ko sa dungsyon na iyon. Salamat sa babala. Salamat sa iyo. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Ako si Linche. Linche, napaka-espesyal na pangalan. Ako si The Orphs. The Sage. Tatandaan ko yan. Linche, halika muna rito sandali. Para sa iyo ito. Para sa akin. Mahal na prinsesa. Ang kwintas na ito. Kung hindi dahil kay Linche, baka napahamak na ako ngayon. Sarili ko itong desisyon. Kung sakaling manganib ka sa hinaharap, hawakan mo lang ang pendant, at banggitin ang pangalan ko sa iyong isip. Malalaman ko kung nasaan ka. Kung ganoon, tatanggapin ko na ito. Esan, sana magkita tayong muli kapag may pagkakataon. Sana sa susunod nating pagkikita, hindi na kita mapupulot sa gitna ng kagubatan. Paalam, Linche. Paalam. Ito na pala ang bayan sa ibang mundo. Hahaha. Parang nasa isang large-scale open-world game lang ako. Gutay-gutay na ang mga damit ko. Magpalit muna kaya ako ng suot. Magandang araw po, anong equipment ang kailangan nyo? Isang set ng assassin leather armor. At isang dagger. Anong quality po ang gusto nyo? Gusto ko yung medyo astig tingnan. Ayos na sa akin kahit sapat lang ang quality. 50 gold coins para sa leather armor. 30 gold coins naman para sa dagger. Heto ang 200 gold coins. Isama mo na rin ang paligo ko. Syempre naman po. Tuloy po kayo sa loob, mahal na panauhin. Oras na para alamin kung ano ba talaga ang hitsura ng mundong ito. Hahaha. Mag-isa kong napatumba ang 3 armored boars ngayong araw. Huwag kang ang magyabang. Malinaw namang magkakasama nating tinalo yun Boss, isang baso nga ng oat ale. Nakahanap na naman kami ng bagong dungsyon entrance. Iba ito sa laro. Masyadong totoo ang mga tao rito. Magandang araw po. Anong serbisyo ang kailangan nyo? Magpapa-register bilang adventurer. Pangalan po. Linche. Edad. At ang class nyo. Assassin. Welcome sa Adventurers Guild. Simula ngayong araw. Isa na kayong A-rank adventurer. Paano ba hinahati ang mga adventurer rank? Sa kasalukuyan, gumagamit ang guild ng 7-rank system. Ang A-rank ay para sa mga newbie. Ang A-rank ay may karapatan ng tumanggap ng mga solo quest. Ang A-rank ay maaari ng bumuo ng isang opisyal na adventuring party. Ang C-rank ay itinuturing ng mga veteran adventurer. Ang D-rank ay pwedeng magsilbing mga guard sa maliliit na bayan. At ang E-rank naman ay mga prioridad na sanayin ang kaharian. Low-rank ay ang mga pinakamalakas na kayang magpabago sa takbo ng isang bansa. Paano naman malalaman kung gaano kalakas ang isang tao? Mayroon bang skill para mag-inspect? Siyempre wala. At least, wala ang mga ordinaryong tao. Anong ibig mong sabihin? Walang isang sistema ng combat power level sa buong kontinente. Malalaman mo lang kung gaano sila kalakas sa pamamagitan ng laban. Maliban na lang kung mayroon kang napakabihirang inspection skill. Kung wala nun, walang makakaalam kung gaano kalakas ang iba. Kaya naman, karamihan sa mga adventurer ay hindi basta-basta bumabangga sa mga hindi kilala. Sa totoo lang, maraming baguhan ang nagtatanong ng ganyan pagdating nila rito. Dahil gusto ng lahat na malaman kung gaano sila kalakas. Pero ang lakas ay hindi lang basta numero. Kundi pinagsama-samang karanasan, equipment, skill at talent. Mukhang ang pagpapakita ng level sa system ay sarili kong exclusive skill lang. Bago lang ako rito. Pwede mo ba akong kwentuhan tungkol sa mga paksyon sa kontinente? Ang mundong kinalalagyan natin ay tinatawag na kontinente ng Eltis. Sa ngayon, mayroon itong 5 malalaking paksyon. Ang imperyo ng Orphs. Ang pinakamalakas sa buong kontinente. At may pinakamaraming dungeon resources. Ang Starry Town natin ay bahagi ng imperyo ng Orphs. Ang banal na estado ng Shenghui. Matatagpuan ito sa kanlurang bahagi ng kontinente. Mayroon silang napakaraming paladin at pari.
Maraming healer ang pumupunta roon para mag-aral at magpalakas. Ang Obsidian Federation. Binubuo ito ng 12 ng malalaking lungsod ng kalakalan. Ang mga malalaking guild ng mga ngalakal ang nagpapatakbo sa federasyon. Higit sa 30% ng kalakalan sa kontinente ay dumadaan sa Obsidian Federation. Doon din matatagpuan ang headquarters ng Obsidian Auction House. Ang Frostfang Court ay nababalot ng yelo at niebe buong taon. Pero mayaman sila sa mga pambihirang mineral at materyales mula sa mga magic beast. Maraming malalakas na warrior ang nagmula sa Frostfang Court. Ang SIK Magic Island Council. Ang banal na lupain para sa lahat ng mage sa kontinente. Itinatag ito ng mga maalamat na archmage. Ang banal na estado ng Kangya. Doon matatagpuan ang pinakakumpletong sistema ng pag-aaral ng mahika. Tungkol naman sa lugar na ito. Ito ang maalamat na Sever Realm, ang Astra Steri Ethis. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakahanap dito. Isa ito sa pinakamalaking misteryo sa buong kontinente. Ay nga pala, nabanggit mo ang auction house kanina. Mayroon din ba niyan sa bayan natin? Lumabas ka lang at maglakad patungo sa sentro ng bayan. Makikita mo na roon ang Obsidian Auction House. Sige. Maraming salamat. Habang naglalakad ako rito. Kahit sa bayan o sa mga adventurer na nakita ko sa guild. Karaniwan ay nasa level 20 o 30 lang sila. Kakaunti lang ang nasa level 40. Kung ganoon ang sitwasyon, kahit ibenta ko ang mga kapansin-pansing equipment sa inventory ko, at kahit may magtangkang gumawa ng gulo, madali ko lang silang makakayanan. Magandang araw po, Ginoo. Maligayang pagdating sa Obsidian Auction House. May maipaglilingkod po ba ako sa inyo? Gusto ko sanang magbenta ng ilang equipment. Sumunod po kayo sa akin sa appraisal room. Ikaw ba ang magpapa-appraise ng equipment? Opo. Mayroon ka palang special storage item. Sinwerte lang po akong makuha ito. Napakabata mo pa para magkaroon ng ganyang item. Ang swerte mo talaga, Frost Staff. High quality. Tinatayang nagkakahalaga ng 300 gold coins. Lava Bracers. High quality. Tinatayang nagkakahalaga ng 200 gold coins. Flame Longbow. Rare quality. Tinatayang nagkakahalaga ng 800 gold coins. Paano po ba karaniwang hinahati ang mga quality ng equipment? Hindi mo alam. Opo. Nakuha ko lang din po ang mga equipment na ito nang hindi sinasadya. Kaya hindi ko pa po masyadong kabisado ang mga bagay na ito. Ang equipment quality mula low to high ay common, advanced, rare, artifact, legendary, at epic. At ang rare grade equipment ay napakabihira at mahalaga na. Tungkol naman sa artifact. Kung ganoon, magkano ang halaga ng weapon na ito? Ito. Paano to naging posible? Isang legendary grade weapon. Fire attribute legendary weapon. Lava Bone Sword. Paano to naging posible? Isang legendary grade weapon. Fire attribute legendary weapon. Lava Bone Sword. Isang legendary grade equipment. Hindi lang dito sa Starry Town. Kahit sa buong kaharian pa. May tuturing pa rin itong isang top tier na kayamanan. Ginoo, ang equipment na ito ay lampas na sa aking otoridad. Pakiusap, maghintay po kayo ng sandali. Ipaalam ko lang po agad sa aming senior executive para asikasuhin kayo. CJ. Magandang araw po, Ginoo. Ako po si Eileen, ang senior executive ng Obsidian Auction House. Ang inyong item ay umabot na. Sa pamantayan para personal kayong asikasuhin ng aming president. Kung maaari po sana, nais po kayong makaharap ng aming president. Ang president mismo ang haharap sa akin. Mukhang ang halaga ng legendary weapon na ito ay mas mataas pa kaysa sa inaasahan ko. Opo. Sumunod po kayo sa akin. Naghihintay po ang president sa opisina sa pinakatuktok na palapag. Mukhang hindi bukas ang lugar na ito para sa mga ordinaryong bisita. President. Narito na po ang bisita. Pasok kayo. Tuloy po kayo, Ginoo. Sa'yo ba ang legendary weapon na ito? Tama po, sa akin nga ang weapon na iyan. President. Matapos po naming suriin ang weapon ng Ginoong ito. Nakumpirma po naming isa nga itong legendary grade weapon. Naintindihan ko. Napakabata mo pa pala. Akala ko ang nagmamay-ari ng legendary equipment na ito ay isang veteranong adventure. Mukha rin naman po kayong napakabata, President. Mabulaklak pala ang dila mo. Maupo ka. Magpakilala tayo ng maayos. Ako si Serena Nightsong, ang president ng Obsidian Auction House dito sa Starry Town. Ako naman po si Linche. Kakaibang pangalan. Kasing kakaiba mo rin. Marami nga pong nagsasabi niyan. Sabihin mo sa akin, paano mo nakuha ang Lava Bone Sword na iyon? Sinwerte lang po akong mapulot ito. Iba rin ang swerte mo,
Karaniwan, kapag nakakuha ng legendary equipment ang isang ordinaryong adventurer, ang una nilang gagawin ay itago ito. Pero ikaw, dinala mo pa rito para ibenta. Ibig sabihin lang nito, hindi ka nagkukulang sa mga equipment na ganito ang level. Siguro nga po, mukhang tama nga ang hula ko. Mas kawili-wili ka kaysa sa inaasahan ko. Sa totoo lang po, hindi lang ako pumunta rito sa auction house para magbenta ng equipment. Alam ko naman na para sa isang tulad mo. Bonus na lang ang mga gold coins. Sabihin mo, ano ba ang gusto mong malaman? Limit break. Sabi ko na nga ba, ang taong kayang maglabas ng legendary equipment ay hindi magtatanong ng mga simpleng bagay lang. Kaya alam niyo po ba, may alam ako ng kaunti. Pero hindi ganoon karami. Pero kahit paano, mas marami akong alam kaysa sa karamihan. Linche, sa tingin mo ba ay mahalaga ang legendary equipment? Siyempre naman po. Pero hindi pa sapat iyon. Ang mga tunay na malalakas, hindi kailanman nakatuon ang pansin sa kalidad ng equipment. Dahil ang lagi nilang hangad ay ang makakuha ng mas mataas na antas ng lakas. Mayroon ngang isang bagay sa kontinenteng ito. Ang kakayahang lampasan ang limitasyon ng paglakas. Na nagbibigay sa isang tao ng lakas na lampas sa karaniwan. Tinatawag itong limit break. Sa wakas, napag-usapan din natin ang totoong paksa. Pero, bakit naman ito sasabihin sa iyo ni ate ng libre? Sabi ko na nga ba, walang libreng tanghalian sa mundo. Huwag kang mag-alala, ilang simpleng quest lang naman ito. Tulungan mo lang akong lutasin ang mga problemang ito. Kapag natapos mo na, sasabihin ko sa iyo, ang tungkol sa isang taong nakakaalam ng lihim ng limit break. Kung makukuha mo ang sagot o hindi. Depende na iyon sa kakayahan mo. Deal. Mabuti. Linche, sana ay hindi mo ako bigin. Sabihin niyo po, ano ba talaga ang quest na ito? Nitong mga nakaraang araw, maraming kakaibang pangyayari sa paligid ng Starry Town. Ang mga dungsyon na dati ay tahimik ay biglang nagwawala. At maraming low-level na monster ang nagmutate. May mga monster pa nga na kusang lumabas sa dungsyon. Para umatake ng mga karavan. Bakit parang ako ang may gawa ng mga ito habang nakikinig ako? Sa nakalipas na kalahating buwan, 3 transport team ng auction house ang inatak. Umabot sa daan-daang libong gold coins ang nawalang kargamento. Ang quest mo ay imbestigahan ang mga kakaibang pangyayaring ito. Iyon lang po. Kung ordinaryong quest lang ito, ipapaskil ko na lang sana ito sa Adventurers Guild. Pero ang pinaka-importante ay ito. Ang mina ng Black Rock. Dati, isa lang itong class dungeon na madalas puntahan ng mga baguhang adventurer. Pero kaninang umaga, may nakatakas at bumalik dito ng may takot sa buhay. Sabi niya ay may lumabas na monster doon na hindi dapat nandoon. Gusto kong pumunta ka doon at tapusin ang pinagmulan ng problemang ito. Ako lang po, isang iklas na baguhan. Alam kong wala ka pang masyadong alam sa mga dungsyon. Kaya nag-ayos na ako ng makakasama mo. Gaano po sila kalakas? Medyo malakas sila para sa mga kabataan dito sa Starry Town. At maaasahan din sila. Marami ka pang hindi alam, di ba? Marami kang matututunan kung sasama ka sa kanila. Sa bagay, may punto nga po kayo. Kailan po ang alis? Bukas ng umaga. Inayos ko na rin ang matutuluyan mo. Magpahinga ka muna ng mabuti ngayong gabi. Isa itong maliit na bakuran sa ilalim ng auction house. Isipin mo na lang na paunang bayad ito. Sakto, iniisip ko nga po kung saan ako matutulog ngayong gabi. Huwag kang masyadong magalak. Babawin ko iyan kapag nabigo ka sa quest. Huwag po kayong mag-alala. Garantisadong matatapos ko po ang quest. Sana nga. Ikaw ba ang ipinadala ng auction house? Ang bagong rehistrong class adventure. Ako nga. Akala ko pa naman ay makaranasang investigador ang ipapadala nila. Isang baguhan lang pala. Medyo nakakagulat. Halo, ako pala si Eve. Ang healer at support ng team. Kumusta? Kumpleto na ang lahat. Ipapaliwanag ko na ang quest. Ang destinasyon natin ay ang mina ng Black Rock. Dati ay class dungeon lang ito. Pero nagkaroon ng kakaibang pagbabago kamakailan. Marami na ang nawawala roon. Ang quest natin ay imbestigahan ang sanhi nito. Hindi biruan ang loob ng dungeon. Kapag may panganib, kailangan mong sumunod sa mga utos ko. Walang problema. Linche, taga saan ka ba talaga? Parang hindi pa kita nakikita rito sa Starry Town. Mula ako sa isang liblib na lugar. Kaya pala kahapon ka lang nagparehistro bilang adventurer. Siguradong marami ka pang hindi nalalaman. Tulad ng kaalaman sa dungsyon, equipment system at class growth. Alam na alam ko ang mga yan. Heto na naman tayo. Marami nga talaga akong hindi pa alam. Sa totoo lang, hindi naman talaga natural na umiiral ang mga dungsyon. Ayon sa kasalukuyang paniniwala ng mga eksperto, ang dahilan ng pagkabuo nito ay maaaring nagmula sa enerhiya ng mga sinaunang guho. At bawat dungsyon ay may sariling independent space sa loob. Habang tumataas ang floor, lalong nagiging mapanganib. At nagdadrop din ng mga equipment sa dungsyon. Mga skill book at mga espesyal na materyales. Pati na rin ang mga class skill. Ay hindi naman talaga permanente. Maraming tao ang nag-aaral para makuha ang mga skill ng class nila. Gaya ng pag-aaral ng elemental magic sa isang mage. Pero ang ilang may pambihirang talento ay kayang gumamit ng mga skill mula sa ibang class. Pero napakabihira ng mga ganoong tao. Hindi ba't ako ang tinutukoy niya?
Ay hindi, baka mas malala pa nga ang sa akin. Nandito na tayo. Black Rock Mine. Huwag na kayong pumasok. Ano ba ang lagay sa loob? Mula sa ikatlong floor, nagsimulang lumitaw ang maraming corrupted magic wolf. Hindi ito dapat matatagpuan sa isang i-rank dungeon. Corrupted magic wolf. Hindi ba rank monster yon? Higit pa roon. Kahapon nga, may nakakita pa ng monster na nagbubuga ng itim na uso. Umuwi na rin kayo ng mabilis. Mukhang totoo nga ang impormasyon. Maging alerto tayo pagkapasok natin. Unang beses mo bang pumasok sa dungeon? Parang ganoon na nga. Pagkapasok natin, sundin mo lahat ng utos. CJ! Tara, pasok tayo sa loob. Walang problema sa unang floor. Katulad lang ng dati. Mga 10 minuto bago makarating sa entrance ng ikalawang floor. Linche, unang beses mo sa dungeon pero hindi ka man lang kinakabahan. Baka matapang lang talaga ako simula bata. Dahil hindi mo pa nakikita ang mga totoong nakakatakot na monster. Pakiramdam ko may kakaiba talaga sa taong to. Sa ngayon, normal naman ang una at ikalawang floor. Nasa ikatlong floor na tayo ngayon. Mag-ingat kayong lahat. Tumaas ang konsentrasyon ng mana rito. Bakit ang dami nila? Sobra naman ang dami nito. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan natin. Humanda sa laban. Hindi kaya may kinalaman ito sa 50 TA floor A-base dungeon na winasak ko. Nariyan na sila. No. Alam ko. Gaya nga ng nasa ulat. Nawala na ng bait ang mga ito. Blessing of strength. Bakit lalo silang dumadami? Bakit ka nakatunga riyan? Salamat, salamat. Kapag natumba ang healer, walang magpapagaling sa inyo. Anong nangyayari? Mukhang may paparating na bagay. Ano iyon? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong monster. Linisin ang contaminated core. Linisin ang contaminated core. May kinalaman nga ito sa dungeon na yon. Ang tindi ng presyon na ito. Siguradong rank monster pataas ito. Ang bilis. Napakalakas ng puwersa niya. Ang taas ng defense niya. Ivy, bigyan mo ako ng blessing. Blessing of strength. Blessing of resilience. Ice spike. Healing spell. Bakit parang tumataas pa ang attack power ng magic wolf na to? Rowan. Hindi ito maganda. Linche. Kaya niya palang i-buff ang sarili niya. Yari na tayo. Hindi ito ang klase ng monster na kaya nating talunin. Ang crystal sa noo ng magic wolf na to ang core niya. Sa tuwing tumatanggap siya ng damage, naglalabas ng energy ang crystal para repair ang katawan niya. Delikado to. Huli na ang lahat. Wala na agad ang Wolf King. Anong nangyari kanina? Nagkataon lang na nakita kong weakness ang noo niya, kaya ayun. Nawala na ang contamination. Bumalik na sa normal ang dungeon. Bumalik na sa normal. Naresolba na ba ang pinagmulan ng mutation? Ibig sabihin, tapos na ang mission natin. Siguro nga. Parang napalakas yata ang tira ko kanina. Newbie ka ba talaga? Kare-register ko lang kahapon. Isang bagong register na rank adventure. Ay imposibleng magkaroon ng ganitong reaction speed. At lalong hindi madaling makita ang weakness ng kalaban. Kaya itinatago mo ang identity mo, di ba? Ang tindi ng analytical skills ng taong to,
Gets ko na, siguradong isa kang noble. Isang tagapagmana na lumabas para mag-training. Nag-register ka lang bilang newbie adventurer para itago ang identity mo. Sinuwerte lang talaga ako kanina. No, parang sobra naman yata ang iniisip mo. Bakit, hindi naman siya pwedeng maging ordinaryong newbie lang, di ba? Linche, mukhang hindi ka nga talaga ordinaryong newbie. Kahit papaano, dumaan ka sa matinding training. Ano pa man ang totoo. Salamat sa tulong mo ngayong araw. Magka-teammate naman tayo, hindi na kailangang magpasalamat. Esan. Rowan, balita ko na clear nyo na ang Black Rock Mine. Anong nangyari sa loob? Totoo bang may lumabas na mutated magic beast? Confidential ang mission details, kaya huwag na kayong magtanong. Ginoong Rowan, nakatanggap na ng balita ang guild. Sumunod po kayo sa akin para register ang mission. Sige po. Ibig sabihin, nalinis na ang pinagmulan ng mutation. Tama. Bumalik na sa normal ang dungsyon. Ginoong Linche, pinapatawag po kayo ng ating guildmaster. Teka lang, akala ko noong una, ordinaryong recommendation lang tumula sa auction house. Kilala mo rin pala si President Serena. Parang ganoon na nga. Dahil pinapatawag ka ng guildmaster. Mauna ka na. Kami na ang bahala sa mga natitirang gagawin dito. Nandito ka na pala. Mas mabilis ka kaysa sa inaasahan ko. Sinuwerte lang. Swerte na naman. Mukhang napakaswerte mo nga talaga. Siguro nga. Ito ba ang kristal na nakuha nyo? May alam ka ba tungkol dito? Newbie lang ako, paano ko naman malalaman kung ano to? Hindi ko na patatagalin pa. Sa totoo lang, ang tawag sa kristal na to ay Abyss Crystal. Hindi ito dapat lumalabas sa isang normal na dungsyon. Nabubuo lang ito kapag nagkaroon ng matinding contamination. Napakadelikado ng epekto nito. Sobrang delikado. Kaya nitong ay corrupt ang mga magic beast. Pinapalakas nito ang mga monster. Maging ang structure ng dungsyon ay naapektuhan din. Kapag pinabayaan lang ito, ang isang ordinaryong dungsyon ay maaaring maging isang calamity level area sa huli. Naintindihan ko, pero ang magandang balita ay, sa ngayon, 3 lokasyon pa lang ang natutuklasan. At naayos mo na ang isa sa mga ito. Sabihin mo, saan ang susunod nating pupuntahan? Ang susunod ay ang Rock Armor Canyon. May mga katulad na insidenteng nangyari doon kamakailan. Kung hindi mali ang hinala ko, siguradong na-contaminate na rin ang lugar na iyon. Kaya, kailan tayo aalis? Bukas. Tungkol naman sa mga teammates, si Rowan pa rin ang makakasama mo. Pagkatapos ng huling mission nyo, mukhang mataas ang bilib nila sa iyo. Ganoon ba? Magandang umaga. Siguradong nasabi na sa iyo ng Guildmaster ang tungkol dito. Ang target natin ngayon ay ang Rock Armor Canyon. Nasabi na niya, iba ang sitwasyon dito kaysa sa Black Rock Mine. Ang Rock Armor Canyon ay dati ng rank dungsyon. Kung nagkaroon nga ng mutation doon, mas magiging delikado ang level ng panganib. Pero dahil nandyan ka, hindi ko alam kung bakit pero parang kampante ako. Ganoon na ba kalaki ang tiwala mo sa akin? Ito ang tinatawag na tiwala sa pagitan ng magkakampi. Sabi ko na nga ba, may problema rito. Ang abnormal na mana reaction ay kaparehong-kapareho sa Black Rock Mine. Mukhang tama ang hinala natin. Sobrang tahimik. Sa normal na sitwasyon, dapat ay maraming rock armor lizard sa entrance area. Pero ngayon, wala kahit isa. Heto na naman, kawan-kawan silang lumalabas. Dati, 5 o 6 lang sila sa first floor. Ngayon, dumoble na ang bilang nila. Handa sa laban. Mas malakas ang puwersa nila kaysa sa dati. Fireball Barrage. Holy Light Blessing. Lumayo kayo sa akin. Oof. Windblade. Mag-focus ka lang sa support, ako na ang bahala rito. CJ. Walang abnormal source sa first floor. Tuloy tayo sa susunod na level. Nahanap ko na. May parating na kung ano. Nagbibiro ba kayo? Paanong nagkaroon ng ganitong nilalang sa isang rank dungsyon? May malakas na enerhiyang paparating.
Anong klaseng biro ito? Hindi dapat lumalabas ang ganitong boss sa i-rank dungeon. Ivy, no, Linche. Handa nang umatras. Kapag tumama ang ataking ito, maaari silang mapahamak ng malubha. Paanong nangyari iyon? Linche. Bahala na kung mabuko ang sikreto ko. Kung hindi pa ako kikilos ngayon, tepok na silang lahat. A-base contamination core confirmed. Bumibilis ang pagkalat ng contamination. Mukhang hindi na pwedeng patagalin pa ito. Linche, mag-ingat ka. Linche, bantayan mo ang likod mo. Ah! Pwede na ang lakas mo. Kaso, malas mo dahil ako ang nakatapat mo. Sabi ko na nga ba, hindi siya normal na tao. Sinong newbie ang makakapagpatalsik ng ganitong monster sa isang suntok lang? Sobrang lakas niya. No, mukhang tama ang kutob mo sa pagkakataong ito. Sabi ko na nga ba, ang core pala ang tunay na katawan nito. Paalam. Linche, may gusto lang akong kumpirmahin sa iyo. Sige, ano iyon? Gaano ka ba talaga kalakas? Mahirap ipaliwanag eh. Siguro, lumalakas lang ako depende sa hamon ng kalaban. Lahat tayo ay may kanya-kanyang sikreto, Linche. Kung hindi mo pa kayang sabihin, ayos lang. Hindi na rin kami magtatanong ng marami. Kakaiba ka rin talaga. Napakalakas mo. Pero konti lang ang alam mo sa mga dungsyon. Sabi ko na nga ba eh. Galing ka siguro sa isang nakatagong pamilya na ipinadala rito para magpalakas. Kung hindi, paano ka magiging ganito kalakas? Hindi, seryoso, hindi talaga. Nagkataon lang na medyo malakas ako. Ang laki ng monster na yon pero napatalsik mo sa isang suntok lang. Medyo malakas lang ang tawag mo roon. Hahaha. Ang bilis ah. Ligtas na ring naresolba ang anomalya sa Rock Armor Canyon. Kaya, isa na lang ang natitira. Isang Rune-type dungeon. Tama ka. Daan-daang taon nang umiiral ang dungsyon na ito. Ito ang libingan ng isang Knight Commander ng sinaunang kaharian. Kalaunan, unti-unti itong naging isang dungsyon. Sa normal na sitwasyon, mga Stone Statue Guard at Undead Knight ang gumagala sa loob. Pero ang mga pumasok kamakailan, walang kahit isang nakabalik. Hindi ba nag-imbestiga ang guild? Nag-imbestiga sila. Nagpadala sila ng 2 beefy class team. Nawala ang isang team. At isang tao lang ang nakatakas mula sa kabilang team. Mukhang mas mapanganib ito kaysa sa mga nauna. Sabi ng tanging nakaligtas. Nakakita siya ng isang Black Armored Knight sa pinakamalalim na bahagi ng ruins. Napakalakas ng combat power ng bagay na iyon. Mabilis na napatay ang mga miyembro ng team. Siya lang ang sinwerteng nakatakas. Kaya ito na ang huling mission, di ba? Tama, kapag natapos mo ito. Tungkol sa limit break. Tutuparin ko ang pangako ko. Pero sa pagkakataong ito, mas mabuting seryosohin mo na. Bakit? Dahil ang Twilight Knight runes ay dati ng beefy class dungeon. Pero ngayon, malamang na malapit na itong maging i-class. Huwag kang mag-alala, palagi akong sinuswerte. Siguradong tapos ang mission na to. Kung ganoon, wish na lang ni ate ang good luck mo. Ah! Seryoso ba ang Twilight Knight runes? Hindi na ito ang level na kaya nating harapin. Bakit pa nila tayo pinapasali rito? Sa bagay, nandyan naman ang lalaking iyon. Bigla kong naramdaman na ang E-class mission ay mukhang hindi naman pala ganoon katakot-takot. Ito na nga ang Twilight Knight runes. Ayon sa mga tala, dati itong bahagi ng sinaunang Solon Dynasty. Kalaunan, nang bumagsak ang kaharian, ang buong Royal City ay naging isang dungsyon. Napakatahimik naman. Dapat ay may mga stone statue guard na gumagala sa entrance area. Pero ngayon, wala kahit isa. Ang Black Armored Knight. Ito ang monster na sinasabi ng nakaligtas. Walang i-base crystal sa loob ng katawan ng bagay na ito. Sa madaling salita,
Isa lang din itong corrupted na puppet. Ang tunay na pinagmumula ng corruption ay nasa mas malalim pang bahagi. Naku! Rowan. Tingnan niyo agad si Rowan. Ako na ang bahala rito. CJ. Oras na para tapusin ito. Sa tingin ko, kahit ano pang mangyari sa hinaharap, hindi na ako magugulat pa. Kamusta ang mga sugat ni Rowan? Ginamot na ako ni Evie, kaya okay na ako. Kung ganoon, magpatuloy na tayo sa loob. Nasa loob lang ang pinagmumulan ng corruption. Ang konsentrasyon ng mana rito ay mas mataas na kumpara sa nakaraang dalawang dungsyon. Daan-daang taon na. Sa wakas ay may nakarating na namang muli sa harap ng trono. Naramdaman na tayo ng tuluyang na corrupt na hari. Ganoon pala. May amoy ng ibis sa katawan mo. Amoy ng ibis. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko na ang nilalang na iyon noon. Ang nilalang na iyon. Ang pinagmula ng lahat ng pagkawasak. Manahimik ka. Lumalaban ba ito sa isang bagay? Huli na ang lahat. Huli na talaga ang lahat. Nagigising na ang ibis. Nagigising na ang ibis. Anong ibig mong sabihin? Umatras kayo. Ako na ang bahala sa natitira. Ito na ba ang buong lakas niya? Walang problema kay Linche, di ba? Napakabilis, ngayon lang ako nakakita ng ganitong laban. Gusto ko pa sanang magtanong tungkol sa ibis. Pero sayang at nawalan ka na ng bait. Tapusin na natin ito. Sa wakas. Tapos na ba? Kung sakaling dumating ang araw na makaharap mo ulit ang ibis, huwag kang sasagot. Stone tablet ito. Stone tablet ito. Sinaunang sulat ng Solon. Nababasa mo? Hindi masyado. May kaunti lang akong alam. Taong 721 sa kalendaryo ng Solon. Lumitaw ang Black Moon. Nagkaroon ng lamat sa langit. At walang katapusang mga halimaw mula sa ibis ang sumakop sa mundo. Nakipaglaban sa kanila ang alyansang hukbo ng kaharian. At tumagal ang digmaan ng 37 taon. Taong 758 sa kalendaryo ng Solon. Nasil ang Gate of the Abyss. Tandaan ng mga susunod na henerasyon. Huwag na huwag sasagot sa ibis. Hindi na mabasa ang mga sumunod na nakasulat sa stone tablet. Totoo ba ito? Base sa mga sulat. Mukhang isinulat nga ito daan-daang taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, hindi dungsyon ang ibis noon. Iyan ang sinasabi ng stone tablet. Hayaan na natin sa mga iskolar ang sakit ng ulo na iyan. Hindi rin naman natin maiintindihan. Kunin na natin ang mga luot. Bumalik na tayo. Linche, ang lupit ng mga skill mo. Ang bilis mong mag-dash kung saan-saan. Pwede mo ba akong turuan? No, Mitch ka kaya. Hindi mo iyan matututunan. Matagumpay nating natapos ang 3 quest. Mabuti na lang at kasama ka namin ngayon. Sa susunod, kung may pagkakataon, sana makapag-party ulit tayo. Naman, masaya ring makipag-party sa inyo. Linche, napakahusay mong teammate. Sa lakas mong yan. Sobrang ligtas kasama sa party. Malalakas din naman kayo. Kapag natapos ko na ang mga gagawin ko, pwede tayong mag-dungeon raid kahit kailan. May kailangan pa akong asikasuhin kay Guild Leader Serena. Kaya mauuna na ako. CJ,
Kita na lang ulit tayo. Mas mabilis kang nakabalik kaysa sa inaasahan ko. Naging madali lang naman po ang lahat. Mukhang minaliit nga kita noong una. Ang maklear ang 3 mutated dungeon ng sunod-sunod. At makabalik ng walang kahit isang galos. Sa buong Starry Town, ang mga taong kayang gumawa niyan, ay malamang na hindi lalampas sa 10. Mataas pala ang tingin niyo sa akin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya binabawi ko na ang tingin ko sa iyo noong una tayong magkita. Hindi ka lang basta may swerte. Talagang may ganoong lakas kayo. Pwede na po ba kayong hindi magpaligoy-ligoy ngayon? Huwag kayong masyadong magmadali. Ang nais ninyong malaman ay tungkol sa limit break. Tama po. Ngunit hindi ko direktang maibibigay ang sagot sa inyo. Guild Leader, ibig po bang sabihin nito ay babawiin ninyo ang inyong salita? Mukha ba akong taong hindi tumutupad sa pangako? Kaya lang, hindi kumpleto ang nalalaman ko. Ang taong tunay na nakakaalam ng lihim ng limit break ay hindi ako. Sino po pala? Sa silangang bahagi ng Starry Town, mayroong isang 30-floor na trial tower na tinatawag na Levi Trial Tower. Marami nang nagtangkang marating ang tuktok nito. Ang iba ay para sa mga reward. At ang iba naman ay para makuha ang pagkilala ng taong nasa tuktok. Sino po ang nasa tuktok ng tower? Si Ren Varkas. Isang bulag na martial artist. Kung mayroon mang natitirang tao sa buong kontinente na tunay na nakakaunawa sa limit break, siguradong siya na iyon. Kung pupuntahan ko po ba siya, sasabihin niya sa akin. Hindi niya ito sasabihin sa inyo dahil lang sa rekomendasyon ko. May sarili siyang mga patakaran. Ang sinumang gustong makipagkita sa kanya ay kailangang umasa sa sarili nilang lakas. Kung hindi sapat ang inyong lakas, wala man lang kayong karapatang makaharap siya. Kahit pa marating ninyo ang ika-30 na floor. Kung hindi ninyo makuha ang pagkilala niya, maaaring hindi pa rin niya sabihin sa inyo. Mukhang kapana-panabik po iyan. Marami ng kilalang malalakas na tao mula sa Royal Capital ang nagsama-sama para hamunin siya. Ngunit walang pinalad at lahat sila ay natalo. Mula noon, wala nang nangahas namang abala sa kanya. Sa sinabi ninyo, mukhang napakalakas nga niya. Ang lakas niya ay hindi papatalo sa inyo. At baka mas malakas pa nga. Sa wakas, baka nakatagpo na ako ng isang kalaban na karapat-dapat kong seryosohin. Sana kapag nakita ninyo na siya, ay ganyan pa rin kalakas ang inyong loob. Kunin ninyo ito. Ito ang trial token. Gamit ito, maaari kayong direktang pumasok sa templo. Maraming salamat po, Guild Leader. Inaasahan ko ang inyong paglabas mula sa tower. Kung makuha ninyo ang pagkilala niya, maaari pa tayong mag-usap tungkol sa mas mahahalagang bagay. Sinisiguro ko pong hindi ko kayo bibigyan. Sana ay hindi ako nagkamali sa pagtitiwala sa inyo. Sa wakas, nakarating din. Nalampasan na ni Oren ang ika-14 na floor. Noong nakaraang taon, nasa ika-12 floor lang siya. Mukhang may pagkakataon siyang makapasok sa top 200 ngayong taon. Haha, paglabas niya, dapat siyang manlibre. Nag-i-update pala ito ng real-time. Hanggang anong floor ang plano mong hamunin ngayon? Hindi ko na kaya, hanggang ika-15 floor na lang ang limitasyon ko. Napakahirap talaga. Nasa ika-12 floor pa lang, natalo na ako. Ah! Ika-25 floor, seryoso ba? May nakalampas na naman. Oras na para magparehistro. Paumanhin po, paano po ba magparehistro? Pakiusap, pumila po kayo roon para magparehistro. Oh, ito pala ang trial recommendation token. Halika rito, ako na ang mag-aayos ng iyong rehistro. Iho, mukhang unang beses mo palang maghahamon dito ah. Opo. Unang beses ko po ito. Pangalan. Linche. Saling Adventurer Guild. Adventurer Rank. Starry Town Adventurer Guild po. Rank po. Isang A-rank adventurer na may recommendation token. Bihira lang talaga ang ganyan. Dahil unang trial mo palang ito. Ipapaliwanag ko pa rin po sa inyo ang mga patakaran. Salamat po sa pag-abala. Bawal pumasok bilang isang party sa trial challenge. Isang beses lang kada buwan pwedeng sumubok.
Kung hindi mo na kayang magpatuloy sa gitna ng pagsubok, kailangan mo lang durugin ang token para mateleport ka palabas. Automatikong ire-record ng Stone Tablet sa plaza ang iyong score. Ilagay mo ang kamay mo rito. Ire-record nito ang iyong kwalifikasyon para sa trial. Pwede na po ba akong pumasok? Opo. Mukhang arena ang lugar na ito. Nagsimula na ba? Level 15 lang pala. Teleportation portal ba ito? Mukhang walang nagbago. Tikman mo ang apoy ko. Ah! Pasensya na, meron din ako niyan. Perfect ang teamwork natin. Alam ko na. Maganda ang tanawin dito sa 11 GA floor. Labinlima GA floor na. Dalawa din floor. Teka, hindi ba't kapapasok lang ng taong nagngangalang Linche? Mukhang siya nga yung bagong rehistrong rookie. Wow! Naaalala ko, rank adventurer pa lang siya, di ba? Ang registered rank ay rating lang naman ng guild. Hindi yan ang tunay na lakas. Pero ang bilis niya para sa unang challenge. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Hindi kaya tuloy-tuloy lang siya at hindi huminto sa bawat floor. Kahit madali lang ang mga unang floor. Kailangan pa rin ng oras para makabawi ng lakas. Sumuko na lang ba agad ang mga gatekeeper? Bakit hindi mo na lang sabihin gumuho na lang kusa ang trial tower? Hahaha. Ang bilis niyang nalagpasan ang 10 DA floor. Sino ba si Linche? Ngayon ko lang narinig ang pangalang iyan. Sinong noble family kaya ang nagpalaki sa rookie na iyan? Ewan ko, kahit sa Royal Capital ay walang nakakakilala sa pangalang iyan. Unang challenge pa lang pero nalagpasan na agad ang 10 DA floor ng ganoon kabilis. Napakatibay ng basic skills ng batang ito. Pero papahirap ng papahirap habang pataas ka ng pataas. Paglagpas ng 20 DA floor, hindi na ubra ang basta lakas lang. Hindi kaya hindi pa siya nagpapahinga. 14 na GA floor. Mukhang may pambihirang tao na dumating ngayon. Challenger, subukan natin ang lakas mo. Sa wakas, may hamon na rito sa 20 DA floor. Ganoon lang pala. 20 DA floor na, nagbibiro ba kayo? Wala pang isang oras. Imposible ang bilis na iyan. Inabot ako ng halos 40 minutes sa 11 GA floor. Pero siya, nasa 20 DA floor na agad. Ang agwat ng kakayahan ng mga tao. Minsan ay mas malaki pa kaysa sa tao at monster. Ibalita niyo ito sa mga elder. 20 DA floor pa lang naman. Hindi ang 20 DA floor ang punto rito. Kundi ang bilis niya. Bago ang 20 DA floor. Mukhang hindi siya huminto kahit isang beses. Pupunta na ako roon ngayon. 21 floor na. Ang gumawa ng tower na ito. Anong klaseng malakas na nilalang kaya siya? Sa wakas, hindi na sila mukhang mahihinang kalaban. Challenger, ilabas mo ang iyong sandata. Paano naging ganoon kabilis? Kapag inilabas ko talaga, baka magsisi ka lang. Gusto mo bang magsukatan tayo ng bilis? Mukhang mas mabilis ako ng kaunti. Mangyaring magpatuloy ka. Gusto mo bang makipaglaro sa mga cute kong bulaklak? Mukhang hindi naman masayang laruin ang mga yan. Hindi mo pwedeng sabihin hindi masaya. Bugbugin niyo siya. Yenwe, sige na nga. Makikipaglaro ako sa iyo ng kaunti. Hindi ka naman pala masayang kalaro. Bata, ipakita mo sa akin ang iyong lakas. Medyo kawili-wili ang mga talisman. May iba ka pa bang moves? Ilabas mo na ang lahat. Sige, ibubuhos ko na ang lahat ng lakas ko.
Puro porma lang. Heh. Challenger, talunin mo ako para makatuloy ka. Halika na. Dito ka tumingin. Nagawa niyang I-block yun. May mechanics ba to? Sa wakas, medyo seryoso na. Ganoon pala yun. Challenger. Saluhin mo ang atake kong ito. Tapos na ang laro. Trial cleared. Floor 25. Paanong nangyari to? Gaano pa lang ba siya katagal sa loob? Wala pang 2 oras, hibang na ba siya? Mas matagal pa ang pahinga ko sa loob kaysa sa 2 oras. Hindi ba siya tumigil kahit sandali? Masyadong mabilis matapos ang mga laban niya. Magsisimula na ang floor 25. Ang rank lord level na ang boss sa floor na to. Noong nakaraang taon, may isang E-rank adventurer sa floor 25. Lumaban siya ng halos 2 oras. Pero sa huli, natalo pa rin siya. Nakakatakot ang batang ito. Mga elder, parang may error sa challenge rankings. Error. Isang adventurer na nagngangalang Linche. Unang beses pa lang niyang pumasok sa trial tower. Pero nasa floor 25 na siya agad. Floor 25. Tuwing ilang taon, laging may lumilitaw na henyong tulad niya sa kapital. Hindi po. Masyadong mabilis ang usad niya. Halos hindi siya tumitigil. Kada 1 o 2 minuto. Tumaas ng isang floor ang rank niya. Mukhang may dumating na pambihirang binata ngayong araw. Kapag nakaabot siya sa floor 30. Balitaan niyo po ulit ako. Nag-iba ang environment dito sa floor 26. Mukhang kailangan na ng strategy sa mga susunod na kalaban. Challenger, hindi matatawaran ang lakas mo para makaabot dito. Turuan niyo po ako. Ang lakas ng cross slash na iyon Sinalo niya ng diretso ang atake. Magaling ka nga talaga. Isa pa. Ngayon na. Hiya. May 2 pang guard breaks, di ba? Nababasa mo ang mga ito. Mahusay, Challenger. Tapos na ang trial. Sabi na nga ba, nag-iba na naman ang paligid. Challenger, tanggapin mo ang Holy Judgment. Bago ka makapagpatuloy. Holy Judgment. Pinapatagal lang ba nito ang oras? Sabi na, yung Holy Light kanina, ay isang buff. Tapos na ang warm-up. Hindi masama, matagal-tagal na ring walang nakakapag-crack sa shield na to. Kaya pa niyang i-boost ang combat power niya. Patong-patong na depensa. Tuloy-tuloy na nini-neutralize ang damage. Sabi na nga ba, kailangang hintayin ang Holy Judgment. Holy Shield Bash. Sinalo niya ang damage ng Holy Shield Bash. Challenger, karapat-dapat kang makaranas ng Holy Judgment. Darating na ba? Hindi pa rin ako makagalaw.
True damage nakatumbas ng 50% ng max. Mukhang masakit yun ah. Hindi ko na to sasaluhing diretso. Holy Judgment. Thunderbolt. Challenger, kinikilala ng temple ang iyong lakas. Nalampasan na niya ang floor 27. Pati ang Temple Knight natalo. Huling 3 palapag na lang ang natitira. Iba naman ang isang to. Kaya pa nitong kontrolin ang terrain. Tracking chains. Walang talab ang damage. Mechanic na naman. Ganoon pala yon. Gumana. Nagagalit pa nga. Mukhang galit na talaga siya. May huling 5 nodes pa. Nag-recover pa ng Ni. Hinihintay ko lang na ilabas mo ang mga node. Ayos, susunod na palapag naman. Sa wakas, malapit na. Ano kayang sorpresa ang naghihintay sa huling 2 floor? Isang Archmage at sinaunang battlefield. Mukhang tumaas ang difficulty. Maraming taon na ang lumipas. Sa wakas, may challenger na namang nakarating dito. Halika! Talunin mo ako para makarating sa ika-30 na palapag. Bagsak. Ang isang tunay na Archmage ay hindi kailanman bibigyan ng pagkakataon ang kaaway na lumapit. Nahanap din kita. May perception skill din siya. Hindi matatalo ng bilis ang magic na sumasakop sa buong battlefield. Hindi basta-basta lang ang pagcast ng mga magic na ito, kundi pinipilit nila akong lumayo sa altar. Ganoon pala, hindi sa ayaw mong gumalaw, kundi hindi ka talaga makagalaw. Magandang obserbasyon. Pero hindi ka makakatawid dito. Kung normal na tao, hindi nga talaga makakatawid. Kaso, medyo abnormal ang mga stats ko. Elemental Resonance activate. Tapos na ba agad? Ako naman ngayon. Mukhang ako ang nanalo. Tapos na ang laban, challenger. Karapat-dapat kang umakyat sa ika-30 na palapag. Sa wakas, huling palapag na.
Kanina ka pa nakatayo riyan at nanonood. Hindi ka pa ba lalapit? Alam niyo po palang nandito ako, senior. Kapag hindi nakakakita ang mga mata, mas nagiging matalas ang pandinig ng mga tainga. Ang iyong paghinga, tibok ng puso at mga hakbang. Mula noong pumasok ka rito, alam ko na, may nagsabi po sa akin, na pumunta rito, para magtanong sa inyo, senior, tungkol sa limit break. Kung gusto mong malaman, sige. Pero hindi pwedeng labagin ang patakaran. Ang patakaran po ay makipaglaban, tama po ba? Huwag kang mag-alala, hindi ko apiin ang mga kabataan. Walang gagamiting sandata, kamao at paalang. Kung mapipilit mo akong maging seryoso, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman ngayon. Sakto po. Hindi ko rin po balak ibuhos ang buong lakas ko. Kawili-wiling bata. Halika na. Hindi masama, napakatatag ng lakas mo. Ang lakas niyo rin po ang pinakamalakas na nakaharap ko, senior. Kung ganoon, ipakita mo pa sa akin kung nasaan ang limitasyon mo. Subukan mo ang suntok na ito. Kaya pala maglabas ng lakas ng ganoon. Bata, napakalakas nga ng puwersa mo. Kaso, hindi mo alam kung paano ito gamitin. Hindi alam gamitin. Umaasa lang sa lakas ng katawan mo ang bawat suntok mo. Nariyan nga ang lakas. Pero kulang ka sa teknik. Para kang isang newbie na may hawak na maalamat na sandata. Tama si Master Ren. Mula noong mapunta ako sa ibang mundo. Dati, umaasa lang ako sa pagdurog ng mga kalaban gamit ang mga attribute ko. Hindi ko talaga kailangan ng teknik. Ang totoong labanan ay hindi tungkol sa kung sino ang mas malakas, kundi kung sino ang makakapag-maximize ng bawat lakas hanggang sa limit. Ngayong araw, tuturuan kita. Sana po ay gabayan niyo ako, Master. Huwag lang sa kamao nakatingin ang mga mata mo. Tumingin ka sa balikat. Kapag gumalaw ang balikat, hindi ibig sabihin gagalaw din ang kamao. Pero kapag gumalaw ang kamao, tiyak na unang gagalaw ang balikat. Huwag mong habulin ang mga hakbang ng kalaban. Dapat pumunta ka sa posisyon kung saan sila susunod na lilitaw. Pwede pala ang ganitong paraan ng pakikipaglaban. Hindi masama, mabilis kang matuto. Isa pa. Ganyan nga. Sa labanan, matuto ka munang mag-obserba. Tapos na ang warm-up. Ngayon, magiging seryoso na ako ng kaunti. Master, mukhang nawala na po ang lahat ng kahinaan nyo. Ito ang tinatawag na presensya. Bago ka pa man umatake ng totoo. Talo na agad ang kalaban ng tatlong bahagi. Nakita mo ba? Hiram ko na ang lakas mo. Ito ang paggamit ng lakas ng iba. Ang lakas ng kalaban ay maaari ding maging lakas ko. Habang mas malakas, mas mabigat din ang maibabalik na tama. Isa pa. Hindi masama. Magaling po kasi kayong magturo, Master. Mabilis kang matuto, bata. Isang tingin mo lang, nakukuha mo na agad ang halos lahat. Master, ang singsing na iyan ay. Malalaman mo rin mamaya. Umakyat sa mahigit 7,000 ang attack at defense ko. Ang singsing ba na iyon ang equipment para sa limit break? Ngayon, gagamitin ko na ang buong lakas ko. Kung matatalo mo ako, ang lahat tungkol sa limit break, ay sasabihin ko sa iyo. Halika na. Tingnan natin kung gaano po talaga kayo kalakas, Master. Ang bilis. Napakalakas po ng suntok nyo, Master. Ang masalag ang suntok kong ito ng harapan. Mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko. Kung ganoon, magiging seryoso na rin po ako ng kaunti. Ganyan nga. Kanina. Nagtitimpi ka rin ng lakas mo. Pareho lang po tayo, Master. Pwede ka nga, bata. Ako naman po. Kaya niyang harangan ang damage gamit lang ang pagsabog ng aura niya. Bata, subukan mo ang ataking ito. Gagamit na po ba kayo ng sandata? Ramdam niyo po pala iyon, Master. Siyempre naman.
Ah! Uf! Meron pa po, isa pa. Maganda ang bilis mo. Sayang lang at kapag na-lock on na kita. Kahit gaano ka pa kabilis, hindi ka makakaiwas. Nahanap na kita. Nahanap na kita. Saloobin mo ang suntok na ito. Special po. Ito ay purong lakas ng kamao. Dahil hindi ako makakaiwas. Hindi na ako iiwas. Makikipag-clash ka ba ng kamao ng harapan? Master, subukan niyo rin po ang ataking ito. Ang aurang ito. Medyo kawili-wili. Walang problema kung ipapasok ko ang lightning strike sa kamao ko. Hahaha, nagtitimpi ka pa rin pala habang lumalaban. Paano po kung talagang mapatumba ko kayo, Master? Sino na po ang magsasabi sa akin tungkol sa limit break? Bata, ano ang pangalan mo? Linche. Bagay sa iyo ang pangalan mo. Medyo espesyal nga. Halika rito, maupo ka. Maupo ka muna bago natin pag-usapan ang mga gusto mong malaman. Master, ano po ba talaga ang singsing na ito? Dahil nakapasa ka sa trial. Ngayon, pag-usapan natin ang mga gusto mong malaman. Tinanong mo kanina kung ano ang singsing na ito, di ba? Opo. Ang tunay na pangalan nito ay Ring of Limits. Sabi ko na nga ba, may kinalaman ito sa singsing na ito. Ang kakayahan ng bawat adventurer ay limitado ng mga batas ng mundong ito. Pero iba ang mga equipment. Ano pong pagkakaiba? Ang bawat equipment ay may mga basic stat. At ang pinakamahalagang bahagi ng isang equipment ay ang mga affix nito. Talaga palang umiiral yon. Ang pinakamahalagang katangian ng singsing na ito ay ang eksklusibong affix nito na limit break. Ano po ba talaga ang epekto niyan? Simple lang, tinatanggal ito ang limitasyong ibinigay sa iyo ng mundo. Tinatanggal ang limitasyon. Halimbawa, ang limitasyon ng katawan mo ay kaya lang maglabas ng 1,000 attack power. Kahit may bonus ka pang 2,000 attack power. 1,000 pa rin ang kaya mong ilabas. Kaya pala kahit mas mababa ang mga stat ni Ren kaysa sa akin, ay nakakagawa pa rin siya ng ganoon kalakas na combat power. Tama! Ang limit break affix ay nag-aalis ng sarili mong limitasyon para mailabas mo ang iyong buong lakas. Mukhang kaya nga ng affix na ito na alisin ang kasalukuyang limitasyon ko. Paano ko po makukuha ang equipment na iyan? Sa buong kontinente ng Eltis, mabibilang lang sa daliri ang mga taong may ganyang equipment. Pwede ko po bang hiramin ang sa inyo? Ang lakas ng loob mo, bata. Kaso, kapag naisuot na ang equipment na ito, nakabind na ito sa may-ari. Kaya wala ring silbi kahit ibigay ko sa iyo. Sabi ko na nga ba, kailangan ko pa ring i-grind ito ng mag-isa. At saka, sa isang lugar lang makukuha ang mga equipment na ito. Saan po? Sa Calamity Dungeon. Ngayon ko lang po narinig yan. Iba ang Calamity Dungeon kumpara sa ibang mga dungeon. Para itong isang domain space. Paano po ito mabubuksan? Kailangan ng mga espesyal na materyales para ma-activate ang teleportation portal. At kapag nabuksan na ito, kailangan mong maklear ang tatlong magkakasunod na Calamity Dungeon. Magkakasunod na clear. Tama, hindi ka pwedeng lumabas sa kalagitnaan. At lalong hindi ka pwedeng mabigo. Kung hindi, agad na magsasara ang buong Calamity Space. At kailangan mong maghintay ng 1 buong taon para mabuksan ulit ito. 1 taon. Ito rin ang dahilan kung bakit. Napakabihira lang ng mga taong nakakakuha ng limit break equipment. Fix po ba ang tatlong dungeon na iyon? Random ang kombinasyon nito tuwing bubuksan. Walang nakakaalam kung ano ang kakaharapin mo. Paano niyo po ba na-clear iyon noon, Master? Sa tulong at pakikipagtulungan ng mga lumang kaibigan. Nakuha ko ito pagkatapos ng matinding hirap. Ito ang pinaka-importante. Pagkatapos mong maklear ito, makakakuha ang challenger ng isang equipment blueprint. Random ang uri ng equipment. Pero siguradong mayroon itong limit break affix. Blueprint. Hindi po ba direktang nagda-drop ng equipment? Pagkatapos mong makuha ang blueprint, kailangan mo pang hanapin ang mga kaukulang materyales na nakasaad doon. At sa huli ay ipapagawa ito sa isang master blacksmith. Kailangang maklear ang tatlong magkakasunod na Calamity Dungeon. Mangolekta ng mga materyales. Tapos maghahanap pa ng master blacksmith. Napakahaba naman po ng prosesong iyon. Hahaha. Kung hindi magiging pangarap ang limit break para sa napakaraming maalamat na malalakas na tao, na hindi nila makamit sa buong buhay nila. Pero Linche, bakit mo gustong makuha ang limit break? Kararating ko lang po rito. Gusto ko lang pong malayang makita ang itsura ng kontinente na to. Pero kailangan ko munang maging sapat na malakas. Para naman wala nang makaharang sa akin, di ba po? Mukhang maayos naman ang disposisyon mo, bata. Bumalik ka na kay Serena.
Sasabihin niya sa iyo kung paano bubuksan ang Calamity Dungeon. Maraming salamat po, Master. Mauna na po ako. Ang tagal na rin ang lumipas. Ano na kaya ang nangyayari sa 30 DA floor? Nabigo na kaya siya? Imposible naman yata yon. Hindi pa nawawala ang pangalan niya sa stone tablet. Na-clear niya talaga. Wow! Lumabas na siya nga. Siya nga ang challenger ng 30 DA floor. Ang bata pa niya. Siya si Linche. Grabe, may nakatapos talaga sa 30 DA floor. Ginoong Linche. Pakiusap, sabihin mo sa amin kung ano ang itsura ng 30 DA floor. Paano ka ba talaga nanalo? Gusto ko lang sanang umalis ng tahimik. Pero mukhang imposible na yata yon. Bata. Pagbati sa pagtatapos mo ng hamon sa ika-30 palapag ng Eth Trial Tower. Ako ang dakilang elder ng Holy Radiance Temple. Edmund. Magandang araw po, dakilang elder. Ayon sa patakaran, ang sinumang unang makakaabot sa ika-30 palapag ng Eth Trial Tower ay makakatanggap ng SSI medal. Kasabay nito ang pagkilala sa iyo bilang SC ng Royal Capital. SC ng Royal Capital. Napakabata pa niya para makakuha ng ganyang karangalan. Iba talaga ang lakas na nakatapos sa 30 DA floor. Maraming salamat po. At isa pa, nang malaman ito ng mahal na hari. Siguradong magpapadala rin siya ng kinatawan para makipagkita sa iyo. Mukhang may importante ka pang dapat asikasuhin. Nagpadala na ba agad ng mensahe si President Serena? Mukhang tama nga. Tumabi kayo, may importanteng pupuntahan si Ginoong Linche. Ginoong Linche. Eileen. Mukhang natatandaan niyo pa po ako. Siyempre naman. Naghihintay na po ang President sa Manor. Manor ng President. Gusto ko ring makita yon. Serena, noong pumunta ako sa Royal Capital, ang mga gawain sa guild, buti na lang at tinulungan mo ako. Wala yon, maliit na bagay lang. Saka mas importante ang mga nangyayari sa Royal Capital. Kung wala ang tulong mo, at sa pagkalat pa ng e-base energy, siguradong magkakagulo na ng husto rito. Pero habang wala ako, parang may dumating na interesanting binata rito sa Starry Town. Ang tinutukoy mo ba ay si Linche? Sino pa nga ba kundi siya? Sa loob lang ng ilang araw, pangalan na niya ang pinag-uusapan sa buong Starry Town. Iba talaga siya sa lahat. Ang nakaka-curious pa, pati ang mga nangyari sa Royal Capital ay may kinalaman sa kanya. Si Linche, may kinalaman siya sa inasikaso mo sa Royal Capital. May kinalaman din siya. Tama. Pero sa magandang paraan naman, hindi ko pa pwedeng sabihin ang detalye. Hindi pa pwedeng ipagkalat ang tungkol dito. Kahit sa ngayon lang. Naintindihan ko. O sige, kailangan ko munang bumalik sa guild. Ang tagal kong nawala. Marami pang kailangang asikasuhin doon. Fred. Tingin mo, si Linche na kaya ang tutupad sa propesyang iyon? Tungkol dyan, hindi natin masasabi. Kung maaari sana, panatilihin mo ang magandang relasyon sa kanya. Ginoong Linche. Nandito na tayo. Mukhang malaki talaga ang kita sa auction house. Dito po. Guild President. Napakaganda naman ng hardin mo. Oh, hardin lang ba ang maganda? Maganda rin ang buong mansyon. Pati na rin ang may-ari nito. Mukhang hindi lang lakas ang taglay mo, kundi pati ang husay sa pagpuri ng napakanatural. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko naman pwedeng labagin ang konsensya ko. Medyo nakakagulat ang sagot na iyan. Halika, maupo ka rito. Salamat, hindi na ako mahihiya. Una sa lahat, congratulations sa pag-abot sa ika-30 palapag ng FA Trial Tower. Napakabilis naman kumalat ng balita. Siguro ngayon, alam na ng buong Starry Town. Ngayon, pag-usapan natin ang seryosong bagay. Mukhang sinabi na sa iyo ni Ren. Ang tungkol sa Calamity Dungeon. Tama. Sinabi niya na alam mo kung paano ito bubuksan. Sa tuwing bubuksan ang Calamity Dungeon, kailangan itong gumamit ng isang napakabihirang kristal. Tinatawag itong Calamity Crystal. At ang kristal na ito, iisa lang ang mayroon sa buong Starry Town ngayon. Kaya kung gagamitin natin ito, makakapasok na tayo sa Calamity Dungeon. Hindi pa sapat. Kailangan ng 3 kristal para mabuksan ito. Nagpadala na ako ng mga tao para kunin ang mga natitira. Siguradong napakamahal ng kristal na iyon, hindi ba? Huwag kang mag-alala, sapat na ang mga gold coins mula sa mga ibinenta mong kagamitan. Mabuti naman kung ganoon. Gusto mo bang ipaghanda kita ng ilang malalakas na kakampi? Huwag na po kayong mag-abala. Kaya ko na po ito mag-isa. Hindi ka ba natatakot kahit kaunti? 3 hindi pa natutuklasang espasyo iyon. Kung may mangyari mang hindi maganda, hindi ba't mayroon naman akong teleport scroll? Sabi ko na nga ba, hindi nagkamali si Ren sa pagpili sa iyo. Ilang araw pa bago dumating ang mga kristal. Kaya magpahinga ka muna rito sa mansyon. Dadalhin na lang kita sa teleportation portal kapag handa na. Maraming salamat po, Guild President. Linche. Siya si Fred, ang Guild President ng Adventure Guild.
Guild President Fred. Kumusta po kayo? Haha, sa wakas, nakilala rin kita ng personal. Nakarating ka sa tuktok ng Ace Trial Tower sa loob lang ng kalahating araw. Tunay kang kahanga-hanga para sa iyong edad. Sobra naman po ang papuri ninyo, Guild President. Sinwerte lang po ako. Hahaha, bahagi rin ng lakas ang pagkakaroon ng swerte. Pero, sa susunod mong gagawin, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Sigurado na po ako. Mabuti. Kung ganoon, pumasok na tayo. Simulan na ang paghahanda. Opo. Guild President. Guild President, naikabit na po ang lahat ng Calamity Crystal. Handa ka na ba? Simulan na natin. Linche. Malinaw na ba sa iyo ang mga patakaran sa Calamity Dungeon? Sinabi na po sa akin ang lahat ni Guild President Serena. Huwag mong kalimutang dalhin ang swerte mo sa loob. Huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi rin ako bibigyan ng swerte ko. Asahan ninyo ang magandang balita mula sa akin.